Buji, bakit ba, saka unang sumikat? Di ba sa TV Patrol? Ngalan ko. Tapos, mahilig mag-Facebook. Kaya, ang lupit. Ito, siklista rin to eh. Di ba? Ito dinuduro. Share the road! Ano bang bike mo? Iba-iba eh. Road bike? Marami kang bike? Medyo. Pinakamahal mong bike, magkano? Ha? Basta baka yayaw tayo dito. Tapos pagkagaling sila doon, laging ang kwentuhan nila, ang saya doon. Ang saya. Ang ganda ng view. Ang lupit nun, ang ganda. Sabi talaga. Pag promeno ka, aangat yung bike mo, ganun kataas yung yeah. ano, yung tarik. Kamusta ka naman? Okay Sarap naman. ng bike lane, no? Grabe, ang tulin natin ngayon. 160 per hour. Ganito pala yung bike. Pinipedal yung... Kamay. Highway hanggang skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Ganito pala yung bike. Pinipedal yung... Kamay. Adik ba tayo? Tapos, paglingon nung narrator dun sa katabi niya, nakita niya na duguan yung katabi niya na nagbabike. Alright! Grabe! This is how we do it. Yes! Na-miss ko tong VinFast. Tagal-tagal nang hindi nakapag-record dito sa kotse na electric vehicle. Yes. Because this is an exclusive design. Power in every move. Hindi ko na nasasabi yun ha. Tingnan mo nga, sold out na ang VF3. Oo. Ang dami naghahanap. Kung gusto nyong makamura, mag-VinFast na kayo dahil marami na ang nagkukumahog bumili. Kanina ka, di ba, dito sa dealer? Walang tao dito dati. Sumirit eh, no? Oo. Biglang sumirit yung yung mga tao dito sa umingay. Feeling ko dahil yan sa fast lane with VinFast, nahihiya lang siguro sila magpa-picture sa atin. Kaya nga feeling ko naman dahil tayo yung mukha ng Swerte kami sa inyo, VinFast! Maraming salamat, Mr. Vin. Nako, Mr. Vin. Please po, tumatanggap pa rin po kami ng VF3. Oo, baka naman. Ang sabi nga parang medyo pila na ang Oo. gusto ng BF3. Alam mo kung saan ko nabalitaan yan? Saan? Sa Facebook. Kasi mahilig din ako mag-Facebook eh. Oh, Katulad nung guest natin ngayon. mahilig din mag-Facebook. Mahilig din mag-Facebook. Yun lang ang credentials niya. Tingnan nga natin kung nakatapos ba ng pag-aaral. Tanong natin sa kanya. Ano kayang credentials niya bago magkaroon ng Meron pa isa. Facebook? Meron Ano? pa isang credential. Ano? Saksi. Saksi! Saksi. Bakit Diba? saksi? Ewan ko nga, ba't pinagtitripan ba siya ng tadhana? Bakit ganun yung mga niya? Or pinagtitipan siya ng TV Patrol. At saka ng- saksi. Pero dito makakausap natin siya. Ikaw ba nabalita ka na? Wala pa naman. Hindi, yung na-interview ka na sa balita. Oo, syempre ng mga panahon ng Funny One. Tsaka yung nung anniversary natin. Oo. Nung natin Ano sa credentials Bull Pals. mo? Badyo Beefs. Pwede ba yun? Kasama natin dito. Mamaya natin sabihin ng Badyo Beast. Kasama natin si Buji Buji! Baviera.
Tama Isang- ba itong sinakyan ko? Mga sikat pala yung mga nandito. Nag-usap na tayo dun eh. Ito nga, plastic. Hello. Hello, Kumusta? Boji! Kumusta ka na, Boji? Saya naman aircon. Hindi, dito sa Binpas, hindi nagpe-Facebook lang ang pangalan mo dito. Dito, ilalabas namin ang totoo mong pangalan. Oo, mahilig mag-bike. Ikaw, Mahilig mag-bike. Oo. Ano bang mga hobbies mo bukod sa pagbabike? At pagpe-Facebook. Magiging saksi. Nakita Ay, mo yan, saksi! Tingnan Oy! mo! Ay, teka. Accidents! Hindi pwedeng hindi makita. Paano ba ilagay ito? hindi Ay, accidents nga. Gagi, hindi makikita. Kakalabas lang namin dito. Ito. Video mo, Buji. Yan, pakita mo. Oo nga, may aksidente. Isa na tayong mga saksi. Grabe! Lahat Naku, tayo. Literal. Uy, abang tayo ng news anchor. Sige, tingnan natin. Kung may... Pa-interview tayo. Oo nga. Grabe, hindi nyo nakita. Labas yung sipon eh. Ay, ano. Ilan yung casualty? Oo. Buji, bakit ba, saka unang sumikat? Yung unang viral moment ko talaga ay na-interview ako sa TV Patrol. Tapos Oo. parang tuwan-tuwa pa ako ng parang sabi ko, Ma, pupunta dito yung TV Patrol, interviewin tayo, ganyan. Tapos, wala ko lang pala in-interview nun. Parang gumawa lang kami ng pero naghahanap sila ng mga taong nakapag-try na ng Facebook video chat. During that time, tagal na nun, hindi pa Oo. uso yung video chat. Oo. So, ginawa yun. In-interview ako, nag-Facebook video chat ako ng mga kaibigan ko. Tapos, lumabas sa TV Patrol, ayan na. Nilagay na nila yung pangalan ko. Tapos, mahilig mag-Facebook. Kaya, ang lupit. As in, hindi ko nga alam parang pagkatapos ng dami kong messages sa Facebook, parang, uy, mahilig ka pala mag-Facebook, add mo ako, ganyan. Nang Tapos, hindi mo makakilala ang mga nag-add hindi ko sa'yo. kilala. Tapos parang yung mga tao, parang iba pa nga binabash pa ako na parang, uy, Yun lang ba Pwede- kaya mong gawin? pwede na palang pwede na palang mabalita, mahilig lang mag-Facebook, ganyan. Tapos, oo. Tapos yung malupit, di medyo na-stress na ako. Kawawa. Kasi parang during that time, hindi pa uso yung mga viral, ganyan. Oo. Hindi pa uso yung mga, wala pang social media nun eh. Parang sabi ko, ang lupit naman na ito. Ayan, TV Patrol, daming message. Ang malupit pa nun, pagdating nung gabi, di ba meron pang mga balita pag gabi? Oo. Ano yun, bandila. Pandila. oo. Ano ulit, nilabas ulit na yung balita. Tapos nung madaling araw, dami na naman nagbe-message. Oo. Tapos Sunod naman na, sa kanya, na-bash dahil mahilig mag-Facebook. Tapos, kinaumagahan sa umagang kay ganda. Ganun Oh, din. yun din. Inere ulit nila. Tapos parang ako, ito na ata yung pagkakilala sa akin. Sobrang hilig mo pala talaga. Oo, Ikaw ba may- sa sarili mo, sobrang hilig mo ba talagang mag-Facebook? Mahilig ako mag-Facebook, mahilig ako mag-TikTok, mag-Instagram. May naging social media creator siguro ako eh. Ngayon, nagkaano ka na? Nakita ko may 3 million followers. 3.8. 3.8 million. Oo, dahil mahilig nga Sa ako pagpe-Facebook mo yan. Saan yun? Saan yun? Sa TikTok Ay, yun. hindi mahilig ka lang mag-TikTok. Mahilig ako mag-TikTok. Pero hindi ako sumasayaw sa TikTok ha. Oo. Hawak mo. Yan naman. Pero bago tayo mapunta dun sa paglaki ng followers mo, bakit ikaw ang kinontak ng TV Patrol? Ano yun parang meron lang taong nag-message, parang naghahanap sila. Na parang, sino nakatry na ng Facebook video chat? Wala. Randomly, may nag-message sa'yo? Oo, mga sa school namin, mga alumni, ganyan. Meron ba kayong kilalang ganito, ganyan? Tambay pa ako nun, wala akong trabaho. Kaya sabi ko, game ako, marunong ako, nakatry na ako ng Facebook video chat. Tapos, sige, pupunta na dyan yung reporter namin, ganun. So, pumunta sila sa Bida-bida bahay. Okay, bida-bida ako Tapos, Tapos yun, pumunta sila, nag-video chat kami nung kaibigan ko. Tapos yung kaibigan ko, hindi din niya alam na e-air siya sa TV. Kasi parang sabi, oy, Nakita rin siya doon sa TV. Oo, nakita din siya sa TV Patrol. Ano naman ang, niya? Wala. Buti nga wala Sabi niya sa akin, buti na lang talaga, ikaw lang talaga yung nabigyan ng pangalan. Kung hindi, parang umano din siya. nung ngayong... Ang lungkot naman. Oo, Nung parang ngayong- malungkot siya. Nung ngayon, pero nung nag-viral siya, hindi siya nainggit nung nag-viral ka. Hindi, low-key lang siya. Ako Oo. papansin talaga ako Kaya Oo. parang, low-key, kala ko, nasistress ako pero deep inside, uy, sikat. Oy! Momento siya. Siyempre, momento siya. siyempre. Ano ka ba nung bata ka? Mahilig ka bang sumali-sali sa mga extracurricular activities sa school? Parang best in tula. Mga ganun. Ay, Oo. grabe.
Ikaw pala ang Queen Yasmin. Oo, best Facebook. Dadaloy yan sa ating sinapupunan. Oo. Yung mga ganyan. Tapos naging ano ba mga sinalihan ko noon? Mga school paper, ganyan. Matalino ka? Hindi ako honor eh. Kasi medyo medyo mahilig din ako gumala, ganyan. Pero feeling ko, Basta street smart, mga ganun. Yung mga, wow. Muntik na maging honors. Yan. Tsaka baka iba rin talaga yung trip mo. Mm. Hindi tungkol sa pag-aaral. Na-amaze ako dun sa mga klase ng tao na mahilig magsasali sa mga extracurricular activities. Kasi ako nung nag-aaral ako, mahiyain ako. Mahiyain ka. Talaga? Oo, hindi ko makakalain. Wala. Mahilig, gusto ko maging artista, pero Yes. ayoko yung magsasali sa mga extracurricular Bakit? activities. Kasi manonood yung mga kakilala ko eh. Kilala ko eh. Tas asa rin ka. Oo, mas gusto ko yung di ba kaya yung pag-aartista yung yung tina-target ko. Kasi feeling ko, wala namang akong kakilala dun eh. Parang feeling ko kaya kong maging kakaibang tao kapag hindi kakilala ko yung kaharap ko. Tama. Sa stand-up comedy, mas nagtatribe ako pag strangers yung kaharap ko. Pero pag kunyari may nanonood na kakilala ko, Nahiya ka. nahiya ako kasi iniisip ko, may ginajudge ako nito na hindi ko naman ganyan sa pag tayo mag-usabi. Baka wala naman nagsasabi noon. Ano ko lang yun, sa utak ko lang yun, habang pinupunasan ko yung plot. Pero paano mo na overcome yung ganong hiya mo? Wala, naging artista ako. Ano naging artista ka na? Oo. Parang nung na-realize ko na, okay, ano lang din pala to, kailangan meron kang ibang karakter pag haharap ka sa sa stage. Oo. Pero sinabihan ka ng mga kaibigan mo na hindi ko naman yung sa totoong buhay eh. May ganon. May mga ganon. Noong una nila ako napapanood na nagtatry ako. Hindi nila akalain na magiging artista. Oo. Kaya hiyang-hiya ako pagka may kaharap sila. Pero pagka, nung na-realize ko na gumagaling ako kahit wala sila. Yung hindi sila nanonood. Tapos gumagaling ako. Hindi naman. Parang Parang ganun na rin eh. Di parang na-realize, nagkakaroon ako ng sariling ibang identity. Oo. As an artist. Siguro parang ibang facet of your personality. Oo. Ikaw, inano ka na ba ng mga magulang mo, Buji, nung simula? Bakit ganun ka katapang pagdating sa mga extracurricular activities? Parang feeling ko, Suportado ka nila. feeling ko yung magulang ko, OFW kasi yung tatay ko eh. So yung nanay ko, siya lang talaga yung nag-aalaga sa amin. Na-realize ko, feeling ko, pinapasali niya ako sa mga extracurricular activity. Para hindi niya ako inaalagaan sa bahay. Para makakapagpahinga siya. Kasi abala ka eh, no? Same tayo. Mag-focus siya sa mga iba kong kapatid. Kasi pag parang, sige, diyan ka na, mag-practice ka muna dyan hanggang gabi. Taugama ka muna. Extracurricular ka mag-activities sa school? Oo. Parang yun yung feeling ko, kaya parang game na game siyang umano sa akin. I-push ako mag-extracurricular activity. Sa lahat ng mga At saka sinalihan baka lang nakita ko, baka lang napansin ng nanay niya na mas nag-excel siya dun sa extracurricular activity kasi sinasabi niya, bagsak ka na naman. Sabi niya ba, hindi ka na naman umabot sa math na quota. Sige, diyan ka na lang, mag-ano ka na. Oo, ganun Perform ba ka nakikita na lang. niya yung strength mo talaga. sa lahat ng mga sinalihan mo noon nung nag-aaral ka pa, saan ka mas pinaka nag-enjoy? Feeling ko sa writing, yan, storytelling. Ay, wow! Yan. Sa school paper? School paper. Parang school paper talaga ako simula elementary. English o ano yan? Tagalog? English. Yes. So magaling kang magsulat? O mahilig? English. Pero pag nagsasalita, hindi ako magaling mag-English. Pag sinusulat ko lang siya, parang feeling ko, okay ito. Tapos parang sa grades ko din, sa report card, Mga English essay, din yung pinakamataas ko score. So yung pagka naggagawa ka ng, ano yung column mo sa school paper? Yung column ko, yung feeling ko nakakatawa, yung column ko nung college. Ano kasi ako
balita ko, ba nag-UST ka? Oo. Varsitarian kasi ako. Talaga. Magaling yung mga taga-varsitarian. Oo, hindi naman. Medyo lang. Pero, Ang yabang. Sige, tayo. pero alam mo, Ako na. pero alam mo, nung college kasi ako, ewan ko sa AB kasi ako sa Arts and Letters. Tapos yung mga kabarkada, mahilig kasi kami uminom. As in, parang, hindi ko alam kung nabuta mo yung Topsy. Yan, parang inuman yan sa may dapitan. Naging tahanan namin yun dati. So, nung nagkaroon ako ng column, ang pangalan ng column ko, Hangover. Wow. Yan. Pero yung mga sinusulat ko doon, mga about arts, ganyan, mga pa-deep, ganyan. Arts, mga about lifestyle, ganyan. Opinion yun. Opinion column. Pero naging sports writer din ako, photographer. Dami ko ang variant eh. Parang sa pag na-interview ako sa TV, may mag-Facebook, naging saksi ako, ganyan. Kaya, tas nauso nga, balikan ko lang yung mga, yung mga mahilig mag-Facebook, saksi, ganyan. Ano yung saksi? Ba't ka naging saksi? Saksi ka ng ano? Na-interview din Jehovah? ako. Hindi, parang may nakita lang din ako. Parang kagaya kanina, nakita ko ng car crash. Oo. Truck versus motor. Nakita ko lang dun sa Tapat mo. intersection. Tapos may dumating na pulis, sabi sa akin ng pulis, huwag ka muna uuwi ikaw ang saksi, ganyan. Ikaw yung witness, ganyan. So na dumating yung GMA, sabi ng pulis, parang, siya po yung witness, pwede niyo po siya interviewin. So yun, na-interview na ako bilang saksi, ganyan. Tapos yun, na-upload ko sa... In-story time mo yung nangyari. Tapos biglang naging meme na naman ako from mahilig mag-Facebook, naging saksi ako, ganyan. Tapos parang after a few days naman, interview naman ulit ako ng TV Patrol. Pero cycling advocate naman. So parang sinasabi nila, pandemic yung nangyari. Parang pandemic yung cycling advocate. Grabe, dami naman itong variant. Kasi marami ka rin talagang pinapasok di ba? Oo. Kalat-kalat ka. Oo, kalat-kalat. Dami kong Taga saan ka ba? Taga... Iba-iba din. Minsan Manila, Quezon City, Makati, ganun. Bakit ganun yung buhay mo? Lagalag ka. Oo, lagalag talaga ako. Paano nangyari yung ganun na kung saan ka napupunta? Hindi ko alam feeling ko wala, hindi talaga ako Hindi ka napipirme? Hindi ako napipirme. Yun talaga yung hilig mo? Oo, mahilig talaga ako mag-travel din. Oo, parang hindi ko alam kung saan ako napapadpad. So kaya ka napasok sa pagiging cycling advocate? Oo. Dahil doon sa hilig mong mamasyal, Oo, ganyan. hindi ako mapigilan. Di ba nung pandemic, bawal kumilos. Pero pag nakabike ka, parang kahit pa paano pwede. Kasi yun ang kagandahan ng bike. fitness daw eh. So nag-bike ako, ganun. Kasi hindi talaga ako mapirmi sa bahay. So doon ka lang nag-start talaga mag-bike noong pandemic? Oo. Hindi ka talaga mahilig kahit nung bata ka? Hindi, parang sabi ko, hindi mo mapapag-bike sa Metro Manila, delikado, ganyan. Pero nung pandemic, doon ko na-realize na parang, pwede pala, okay pala dito. Tsaka nung pandemic, konti sasakyan Oo. Tapos eventually, di ba, ginawa na nila mga bike lanes, ganyan. Kaya parang, okay, nasanay na ako. Hanggang ngayon, bike pa din ako. Ano yung pinaka-paborito mong ruta? Pinaka-paborito kong ruta, Makati. As in sa Makati, medyo magaan yung magaan yung pag-go through mo sa mga routes kasi may bike lanes, tas mga dahan-dahan lang yung mga sasakyan. Alam mo, naiinggit ako sa ibang bansa. Bawal. Ang ganda kasi ng yung bike lane nila. Nakapag-bike ka na sa ibang bansa. Nakapag-bike na din ako. Ang ganda. Iba, Kita mo. wala talaga dito. As in, okay dun. Saan bansa yan? Singapore, nakatrain na ako. Nakatrain na rin ako sa Thailand. Ay! Ako rin pala nakapag-bike ako sa ibang bansa. Di ba magiging ganun din yung mga yung boses mo? Di ba? Ako sa Japan. Ayun. Oh. Maganda din daw. Ang ganda ng sidewalk. Di ba? Ang lapad eh. Oo, ang lapad. Di ba? Tapos, may kasya ang tao at bike. Dito talaga magsishare pa yung bike tsaka yung tao eh. Tapos, pag nabangga ka ng bike, magkakasamaan pa kayo ng loob. Totoo. Tsaka uso pa dito yung, di ba may mga nagbabiral nga dito ng mga siklista na nakakaaway nila yung mga, may mga tinutukan pa ng di ba? Oo, meron ganun. May nakaaway ka ng gano'n? May nanggit-git na sa'yo? Nung nagsisimula pa lang ako, parang medyo agitated pa ako eh. Parang, Kapag palaban. papatol, oo, Gano'n. kapag Pero ngayon, papatol. mas kalmado na ako. Mas kaya ko na Parang okay makipag-usap na yan. ng maayos. Oo. Minsan, nakakasama ba yan para sa mga cyclist na yung agitated masyado, yung parang masyadong dinidibdib nila yung share the road! Pero may ganun talaga. Parang,
ako kasi bilang siklista, naiintindihan ko sila. Kasi buhay nila yung nakasalalay dun eh. Parang, di ba, Totoo. babanggain ka. Pag binangga ka ng, alimbawa, bus o kaya sasakyan, syempre talo yung bike. Kaya parang medyo medyo, lalo na pag alam nila na nasa tama naman sila. silang Oo. lane. Nagigets ko yung pagiging agitated nila. Kasi isang mintis lang baka Oo. pwedeng buhay or Totoo. alam mo yun, paa nila yung Wala kang bumper. Oo. Ikaw na mismo yun. Kaya pagka nakita ako ng mga siklistang ganyan, hindi ko ginigit. Wag ganun. Pinagbibigyan ko talaga. Kasi siklista din ako dati. Yun. So nararamdaman ko kung ano yung pakiramdam ng mga, may mga siklista pa ako nakakasabay dati na pagka nagigit-git, binabasag nila yung side mirror ng gigit-git. May mga ganun dati, may mga tarantadong siklista din talaga. Kasi pag traffic, hindi mo na rin basta-basta mahahabol yung mga siklista pagka yung kunyari binasagan ka ng Parang at the end of the day naman talaga, lahat naman tayo gusto natin makauwi ng ligtas at maayos, di ba? So parang share the road nga, sabi nila. Nagpapasalamat ka ba na nagbabike ka ngayon dahil ang mahal ng gas? Oo, parang saya ko na Ito, siklista rin to eh. Di ba? Ito, dinuduro. Share the road! Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Caraan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Share the Ito, road! nagbike din to eh. Kaya lang ayaw niya na eh, sayang. Ulitin mo, Tinatamad bike ako. tayo. Ayoko. Mainit. Ang init eh. Ano bang, ako na-try ko dati. Pero nung pinatry sa akin yung Rizal Loop. Trinay mo. Di mo, kasi rin naman talaga yun, James. Talagang yung result loop na yun ay matindi talaga yun. Hindi. Hindi pa dapat yun, binudol ka nun. Binudol. Binudol ride ka kasi uso yung budol ride na ganun, lalo na pagka yung medyo, yung fit na, sanay na sa ride, tapos sasabihin, hindi, kaya mo yun. Gusto ko lang nila makitang mahirapan. Oo. Kasi, Kupal noong mga pala yun. panahon na dinaanan nila yun, nahirapan sila. So, sila naman, yung magpakita na nahihirapan na ganun. Initiation. Kaya, Baka naman ganun. Bakit hindi, galing? share the road! Hindi, baka naman pinupush lang siya sa limits niya para Oh, maging yan. better person. Isa ka sa mga nabubudol, no? Oo. Parang gano'n. yun yung mga linyahan naman ng bubud. Gusto lang kita maging best sa performance. Oo, ayan, kaso nag-quit siya. Nag-quit siya kasi kumbaga parang na-trauma siya eh. Oo. Pero kung dinaanan niya lahat ng mga pero lahat naman Kung slowly but surely, ako baka din pwede. nadaanan ko yan, nabudol ako. Saan ka pumunta? Yung mga tropa ko na yun, mga malalakas magbabike yun. Pero pag dumarating sila, after nung ruta na yun sa Tungko, sa may papunta dun sa, papuntang Bulacan na yan eh. Tapos pag gagaling sila dun, laging ang kwentuhan nila, ang saya dun. Ang saya? Ang ganda ng view. Ang lupit nun, ang ganda. Sabi talaga, doon kami nag-iinsayo, ang lakas. Pagdating namin dun, bago pa umahon, sabing ganun, 11 kilometers na ahon to. Ganon. Akala ko, binibigyan lang ako ng warning. Pag promeno ka, aangat yung bike mo, ganun kataas yung tarik. Puta, muntik kong sukahan yung manobela ng bike ko. Kung hindi ako uminom ng soft drinks at dumighay, uso pa naman sa amin pag yung kunyari, pag sumuka ka sa ride, wala na, ka na talaga. Asartalo ka na. Kaya yung padual na ako, nilulunok ko talaga. Pero yun yung mga totoo yun, pinupush ka nila sa limit. Di bang budol yun? Pero dapat slowly but surely. Oo. Ikaw ba nabudol ka? Oo, dun din. Sa Bulacan din. Oo. Kaya naintindihan ko yung 11 kilometers. Sa Norsagaray yun. Oo, Layo SBDM, nun. ganyan. Putang ina, layo Ang lupit nun. talaga. Pero nung nabudol ka, hindi ka sumuko. Bakit ka hindi sumuko? Kasi kaya ko naman magtulak. Nagtulak ka. Bike ko. Ay, ang galing, tama yun. Oo. Kasi
Yung iba kasi, ma-pride. Oo. O, kakayanin nila to. Hindi. Pero kaya mo palang bumaba ng bike, di Oo, ba? para magtulak. Parang wala na akong pakialam, magtutulak na lang ako. Okay lang yan. Kasi hindi rin naman nila makikita eh. Nasa dulo na ako eh. Tapos magsabi ko, malapit na sila. Doon ako sasakay ng bike. Parang ang hirap. Ang problema ko lang kasi yung init. Ayo, Yun lang. iba yun. Ibang klase. Ayoko Diba? namang mangitim. Kasi artista ako. Actually, ako na, ayoko nangihinig. Meron ako dati, isang ride na tatawa ako. Ito hindi ko makakalimutang ride to. Galing kami sa, Balagtas. So, pauwi na kami. Galing Balagtas, Bulacan. Pauwi na Novaliches. So, na ako nun, laspag na ako nun. Tapos uminom ako nun, dumura ako. Pag dura ako ng ganun, dumaan yung motor. Sabol sa mukha. Hindi ko na alam. Kasi laspag na talaga ako. Talaga, yung parang pinipilit ko na lang. Pag inom ko gano'n, ginanong ko sa ako. Nagulat din siya pero siyempre nag-sorry na lang ako. Yun ang isa sa mga, yun yung mga namimiss ko din sa mga ride. Yung parang, journey siya kasi, malayo talaga eh. Pero yung pinaka-the best doon, kung saan kayo kakain. Ayun. Yun yung isa sa mga namimiss ko. Ako naman yung gusto ko, kasi magkakasama kayo, di ba? Usually with friends, di ba? Tapos pare-parehas kasi kayo ng pinagdaanan, shared pain. So medyo tumitibay yung pagkakaibigan. Ay, oo, totoo. Saka syempre yung pagkain, kape after the ride. Yung view medyo, okay, sige, may reward. Pero yung pagkain at yung samahan talaga yung para sa May akin, mga the best. nagtutulak pa. Tinulak ka na ba? Ha? Habang nasa ride? Yung inahawakan ka dito sa Hindi likod? pa. pa. Yun, Kaya ko Try natin. naman. tutulak ka. Kaya ko naman. Try natin. Ano bang bike mo? Iba-iba eh. Road bike? Marami kang bike? Medyo. Pinakamahal mong bike magkano? Ha? Basta baka tayo dito. Kasi nagulat din ako nung pinasok ko yung pagbabike na yan. Akala ko, pag once na makabili ka na ng bike, yun na Yun na yun. yun. Nung Budol din yun. nakasama ko Upgrade. na yung mga talagang nagbabike talaga ng malalayo, yung mga road bike nila, oh. Yung mga magagaan, yung bubuhatin mo ng dalawang daliri lang. Kasama yung rider. Hindi. Pabagaan mo naman. Okay. nun. Sino kasi wamo? To, maabot 6 digits. Six Sabi ko, hindi ko digits. kayang bumili ng ganyan. 5K nga lang. Pero kasi pag binili mo at in-upgrade mo, nararamdaman mo rin na, wow, ang sarap i-ride ah. Hindi, iba rin kasi yung Iba, parang iba. yung una. Tsaka ang pinakamaganda is yung ang tawag dito, yung parang pag may nakikita ka dun sa mga kasama mo na, uy, bago yan oo. Dun na rin yung magsisimula na nabubudol ka na rin. Yeah, totoo. Naiinggit ka rin ng konti, ganun. Tsaka ROI mo naman yun. Magagrab bike. Magagrab ROI bike. mo sa health. Tama. Diba? Tama. Chapin ko yung leeg. Hindi, tsaka kung bike commuter ka na kagaya ko, ROI mo yun. Madali lang. Oo naman, siyempre. Tinlay ko yung pagiging bike commuter, bike to work. Bike to work. Ako rin, nag-bike to work. Nakaselan lang ako talaga eh. Anong technique mo para hindi ka ma-hassle? Kasi siyempre, Pawis ka. ngayong panahon na to, kung wala kang budget bumili ng electric vehicle, katulad itong VinFast, pwedeng isang option mo mag-bike. So yung pagbabike, yung papunta sa work, di ba kailangan fresh ka sa work? Paano yan? Pag nag-bike ka, hulas ka na yan. Kung traditional bike, planuhin mo talaga yung ruta mo, planuhin mo yung mga dadalhin mo. Siyempre, magbawat ka t-shirt, kunwari, meron kayong entry Nakakamiss facility, doon ka mag-shower sa office. Pero ako, ang hack ko ngayon, electric bike yung ginagamit ko kapag bike to work. Kasi, hindi masyadong mapadyak, no? Hindi masyadong padyak, convenient. Tsaka wala, hindi ka nagagasolina talaga. At medyo mabilis ka pa. Ano ba yung bike na yan? Yan ba yung sa mga lola? O yung... Hindi, bike na Yung may pedal trapal na assist. Yung purple. tawag, pedal assist. So, okay. So, pwede mong, may pwede option mong ka padyakin. magpadyakin. So, health, pwede mo pa rin maging healthy. Yeah. Or pwede mo siyang mag-act lang siya as parang full throttle na wala kang ginagawa. Under siya. Ang galing may ganun na, no? Ano trabaho mo? May day job ka ba? Day job, wala na full-time na ako sa content creation. Pero dati, nagtatrabaho ako sulat ako sa Diaryo Magazines.
So writer talaga Writer. ang naging passion mo na rin. Kaya yung mga videos ko ngayon puro story time. Ganun. Anong nagiging feedback sa nung mga tao nung nagsusulat ka sa Varsitarian? Mm. May nafe-feedback ba sa'yo na galing magkwento nito ni Buji Parang nadadala ako dun sa kwento niya. Nadadala ako kung paano niya ninanarrate yung isang experience. Hindi ko nalalaman yung reaction kasi di ba pag sa social media kasi ngayon nakikita mo na kung ano yung reaction. Pero dati kasi traditional so hindi mo alam Minsan may mga tao ka na lang na pag sinabi mo yung pangalan parang nababasa kita sa Inquirer, nababasa kita sa travel magazine, ganyan. Ganda nung article mo, parang mga ganon. Pero di kagaya ngayon na real time nakikita mo talaga na parang nakakatawa, pangit ng sulat mo, ganyan. May bash ka din. Oo. Pero dati, wala. Nalalaman ko na lang na kapag nakikita ko sila in person. Tapos parang random lang, parang, ikaw pala yung nagsulat niyan, ganun. Mga ganun. So, mas naging komportable ka sa content. Ano ba ang naging content mo bago ka mag-story time? Ano talaga, nangyari niyan, nawalan ako ng work. Dahil nga pandemic, walang flights, ganyan. So wala, travel kasi yung mga sinusulat ko noon Tapos sabi ko, mangangalawang yung skill ko. So gumawa ako ng biking content. Tapos, yun, medyo siya, nag-pick up. Kasi pandemic, di ba nauso talaga yung biking? Oo. So nag-pick up siya. Tapos nagkaroon ako ng COVID. Nag-download ako ng TikTok. Tapos sabi ko, napagod ako mag-bike. Parang literal na napagod ako mag-bike. So sabi ko, gagawa ko ng TikTok, pero iba naman, hindi biking. So doon ako gumawa ng story time. So sinusulat ko muna yung kwento, tapos, i-video ko yung sarili ko na nagkikwento, gano'n. Story time ng Story time ng kung ano-ano, pero mas madaming horror yung pumatok sa akin. Uy, nakakatakot naman yun. Yung mga horror na yun ay sinulat mo lang or base sa totoong... Halo-halo. Nagre-research So, ka. merong true story, merong invento ko lang, merong mga binibigay ng mga readers, ganun. Tapos, yun, eventually, naging advocacy-driven na yung mga storytime ko. Sige, huli ko nga storytime si Queen Yasmin Anong tungkol doon? Yung sa pregnancy niya? Oo, tapos, pinush ko yung advocacy ng wala tayong proper healthcare for women. Yan. Kasi, di ba, parang meron sabi niya, hindi daw niya alam kung anong gagawin niya dahil parang naging negative daw siya, ganun. So, yun. So, ini-insertan ko ng advocacy ngayon yung mga storytime. Wawa si Queen Yasmin. Kasi ako, tinatry ko mag-reach out kay Queen Yasmin. Kaso, hindi ako sinisin. So, Na-stress siya ngayon. Oo, kasi kahit naman nung na-meet ko na si Queen Yasmin noon di ba nung na-meet natin, pinakinggan ko nga yung episode nag-episode kayo. Second episode namin siya dito. Yung first episode natin sa Cool Pals, yung esophagus, yun yung hiwalay siya sa boyfriend niya noon Yung current boyfriend niya o yung dati niya Nung boyfriend. panahon na yun, Nung panahon na yun, kakabalikan lang nila. nagbalikan sila. Oo. Sabi Kasi namin nun, huwag mo nang babalikan nyo. Kaso pinuntahan nga siya sa bahay at may dalang Burger King. Ayan. So, nadala sa Burger King. Iba magmahal si Queen Yasmin. Sana yung mga nasa paligid ni Kuya, mga kapamilya ni Queen Yasmin, gabayan nyo naman. Yung may access sa kanya na mabilis. Please lang, kasi kahit sinabi naman namin yung mga tamang dapat sabihin, kaso Nasa kanya pa rin. nasa sa kanya pa rin. At syempre, hindi naman namin mamantayin. At syempre, may mga sarili rin kami buhay. Anyway, dun sa horror, ano yung pinaka nag-viral na horror? Yung unang-unang viral, Ikwento nga tayo, nakakatakot. Dito, sige, tara, patay natin ilaw. Hindi kasi ako hindi ako magaling magkwento ng nakakatakot. Yun ang Try gusto mo ko nga. gusto ko sanang matutunan kay Buji. Try mo nga. Gusto ko, ikwento mo naman sa amin yung nakakatakot. Try mo lang. Wala ko alam nakakatakot. Hindi kasi ako matatakot. Ay, hindi kasi ako lapitin ng multo Ikaw, Buji, ba? Yung may... Naasar sa himol to. Tungin na ako to. Basag trip na, basag siya may trip. natakot. Baduy! Baduy! Ulul! Natigil yung multo. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive?
Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior para sa ultimate comfort. Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Ikaw, anong may personal, kwento ka rin bang personal experience o lahat yun, parang invento lang? Sa totoo lang, matatakotin talaga ako. Like, parang yun yung least favorite genre ko. Kaya hindi ko alam ba't ako napadpad sa pagkikwento ng mga horror eh. Pero meron no? Pero meron talagang gusto no? Marami nga. Nagulat ako, madami talagang may gusto. Tapos, Di ba meron pa yung isa yung babae? May babae naman na yung nagme-makeup din siya. Oo, si Ate Bebs. Parang yung pangalan. Parang ganun eh. Tapos, ang content niya, nagkikwento. Horror, hindi. Skit. Si Bianca Malorca. Yun. Yun. Yung magpapalagay lang siya ng background. Tapos, text lang. Nakakatawa pag ikaw. Hindi nakakatakot. Yun. Tapos ganun yung ginagawa niya. Tapos may twist. So, parang at 3 a.m. Ganyan. Tapos mag-makeup siya na kunyari siya yung multo. Takutin ka rin niya. Babaeng to. Si Bianca. Ikaw, Ako, kwento talaga. Kwento lang. Nagkikwento. So, yung unang-una kong kwento, advocacy din yun. Hindi ko nga alam parang, nung nagsimula ako mag-TikTok, hindi ko ginawa niyo ba to nung nagsisimula kayo? Parang sabi ko, 30-day challenge. Dapat mag-upload lang ako ng video every day, walang mintis. Tapos, nung araw na yun, parang meron kami pinaglalaban na bike lane sa Makati kasi tatanggalin daw. Sabi ko, busy ako, wala na akong makontent. Ginawa ko, dahil nga meron akong content dati ng gumawa ko ng horror story for Halloween. Sabi ko, babasahin ko na lang siya. So, binasa ko siya. Ang kwento nun, parang may isang biker na nagbike siya ulit nung pandemic. Kasi parang nahinto siya dahil nung nagbabike to work siya before the pandemic, meron siya nakitang biker na nasagasaan. Tapos, yung nasagasaan, biglang humingi ng tulong sa kanya na parang tumawag ka ng ambulansya. tumawag ka ng ambulance. Yan, parang Narrate ganyan. natin. Ikaw na narrator. Sige. Tapos kami na Sige. mag-acting. Sige. So sabi nung Tumawag ka ng ambulansya. nung sinabi niya yun, natakot ako. Natakot ka. Kaya hindi ko na siya pinansin at dumire-diretso na ako pa uwi. Pero ngayong meron ng bike lane sa pandemic, nagbike na ako. Tapos nung nagbabike siya dun sa kalsada na yun, nakakita siya ng isa pang siklista. Tapos parang sabi niya, ang saya nga magbike ngayon. Ang saya nga magbike ngayon. Kasi ba't masaya magbike ngayon? Kasi hindi pa ako nakakaihi sa cycle ko. Tsaka may bike. So May bike lane. nakipagkwentuhan siya dun sa sa siklista na nakasalubong niya. Ihinto ba tayo para magkwentuhan ano? Kamusta ka naman? Okay Sarap naman. ng bike lane, no? Grabe, ang tulin natin ngayon. 160 per hour. Ganito pala yung bike. Pinipedal yung... Kamay. Adik ba tayo? Tapos, pagkatapos nun, sinabi niya na nahinto nga ako kasi nga may nakita ako na aksidente, ganyan. Tapos, paglingon nung narrator dun sa katabi niya, nakita niya na duguan yung katabi niya na nagbabike. Tapos biglang sabi nung katabi niya na parang, next time kapag sinabing tumawag ka ng ambulansya, tumawag ka ng ambulansya. Tapos yung biker pala rin, yun yung niya, yun yung nasagasaan. Tapos, Ay, shit. story time. Invento lang. Invento lang yun.
Tapos biglang nag-viral siya for some reason. Tapos yung mga tao, Kuya, magkwento ka pa ng horror, ganyan. So, nagkwento pa ako ng horror. Di basa sila dun sa kunento mo. Yung mga mahilig sa horror story. Gitae sila. Gitae. Gitae. Tapos yun, naging kwento na ako ng puro horror. Ang way mo ng pagkikwento, yung natural lang na kung paano ka nagsasalita, o hindi mo kailangan nananakot. Hindi, parang naglalakad lang ako na naka-selfie cam. Naka 0.5, ganyan. Tapos parang, kwento, gano'n. Nakaka-amaze, no? Parang simple lang yung content mo, pero Medyo. nagba-viral. Hindi naman siya simple lang talaga. Pero yung simple na wala kang production, wala kang... Yung talagang mukha mo lang, nagkikwento ka lang. Nagulat nga ako kasi dati nagtatrabaho ako sa ABS-CBN. Nakapagtrabaho sa ABS-CBN. Tapos syempre dun, di ba, parang ilaw, Full microphone, ganyan. Wala, nung nag-TikTok ako, parang tapon yung lahat. Kasi parang selfie cam lang, gano'n, no? Tapos minimal editing, gano'n. Tapos parang, ito kasi mas gusto ng audience ngayon, eh. So, parang simple lang talaga. Doon nga nagiging nagsiselos or naiinggit yung mga mainstream na pro dahil Bakit ito, no? Bakit ito? ang dami nating ginagastos. Ito, gumising lang siya, nag-video lang siya. Oo, ang lubid. Yung si Mimiya, di ba? Si Mimiya. Oo. Di ba yung background niya dati, yung ano lang talaga. Tapos doon talaga siya pumutok. Yung as in, Sobrang simple lang. Mas relatable kasi. Parang, Oo, tsaka parang marami rin kasing mga Pilipino at marami rin nasa online na lalo-lalo na nung pandemic, walang silang mapagkwentuhan, namimiss nila yung mga barkada nila. Tapos pagka makakita sila ng content na somehow similar doon sa pakikitungo nila sa mga kaibigan nila. Parang siyempre, mag-gravitate sila doon sa content na yun. Katulad mo, ikaw, nagkikwento ka ng very natural Chill lang. Chill lang. So parang may mga kaibigan ka rin siyempre yung ganong klase, di ba? Yung mahilig, yung gusto mo yung sinasama yun sa inuman eh. yun nga. Yun yung favorite kong comment na nababasa ko nung bisa. Parang, sarap siguro nitong kainuman na ganyan. Sabi ko, ayain nyo lang ako. Game. Pinagbigyan ka na. Wala pa nga. Dali mo pala ayun. Pero gusto-gusto ko na nakikita sa comment section. Kasi minsan yung mga nanonood sa akin, hindi ko alam, taga Cebu, baka taga Mindanao, so hindi ko napupuntahan. Pero may mga, minsan nag-alakad, tapos nakakakilala, yung papa-shot, gano'n. So, shot! Ganyan. Ikaw yung nagkikwento sa Facebook. Lagi, meron pa ako nakasalubong sa Bermosa habang nagbabike. Hinabol ako ng isang biker. Sabi niya, Kuya, ikaw yung nakakatakot, di ba? Sabi ko, hindi ako yun. Ganda. Ikaw yung nakakatakot. Sabi ko, ito na yung branding ko, nakakatakot. Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang tingin sa'yo ng tao? O effective na nagbago ka na ng Iba-iba content? Iba-iba. Parang, as much as possible, siguro dahil, di ba, journalist, ganyan. As a storyteller, minsan naghahanap ka ng, gusto ko pa ng kasi 3 years kong ginawa yung puro sulod-sulod na horror eh. So ngayon, parang gusto ko mas maging flexible, maano ko yung skill ko as a storyteller na ano pa kayang pwede kong ikuwento na hindi lang. Lahat pwede mong Parang ikwento. ayoko ikahon yung sarili ko ng horror. Parang MMK ka, no? Pero from time to time, nag-horror pa din ako. Kasi feeling ko, namimiss ng mga tao eh, naghahanap, Kuya, horror ka ulit, ganyan. Mahilig ka mag-ipon ng kwento? Pagka nagbabike ka, doon ka ba madalas makaisip? Oo, pag nagbabay. Kasi yung sarili mo lang yung yung kasama mo. So sa utak mo, nakaka-formulate ka ng Tapos minsan, pag na-observe mo yun, nakakaisip ka rin na parang, ganda, ikwento to kwento ako dito kasi wala, ikaw lang mag-isi eh. So, yun, mga kwento na formulate sa utak mo. Ano ba, pag nagdadrive, di ba, kuwari ikaw lang mag-isa sa sarili mo, parang parang mausap mo yung sarili mo. Oo, no? Di ka nakikinig ng music? Ng music, hindi gano. Mas gusto ko talaga na na-absorb ko yung environment. Tahimik, oo. Kasi minsan pagka gusto ko mag-isip ng ng something, ng kung ano man or magsulat ng jokes, pinapatay ko talaga, gusto ko tahimik. Ganun yung process mo. Oo. Para ayoko nang may naririnig na iba kasi Napapasabay ka. napapasabay ako eh. Oo, totoo. Totoo yun. Ako kaya,
Ako ang gusto ko pag nagsusulat ako, may bed na music pero walang lyrics. Yeah. Oo. Mas ano lang, parang tunog lang talaga. Parang nakaka-inspire. Nagsiset lang ng mood. Parang. So ngayon, as a content creator, gaano ka kadalas pa rin mag-upload? Everyday? Sana everyday. Pero dahil nga parang 5 years, 6 years ko na itong ginagawa, parang as much as possible, ayoko na i-pressure yung sarili ko na araw-araw. Dati talaga araw-araw walang mintis yan. Dapat meron. Ngayon, sige, kung walang mapigang story, hindi ko na, I Hindi won't na be too hard pipilitin, sa no? sarili ko. Pero sana araw-araw meron, ganun. Yun ang kailangan mo sa, sa social media. Yung meron kang niche na yun doon ka kilala na as a storyteller, as a storytime. Yun yung gusto ko, storyteller. Parang, sana hindi lang makahon na horror, pero gusto ko storyteller. Like, mga tipong, ang peg ko nga yung mga Kuya Kim, yan, sila, Jessica Soho, ganyan. Meron kang signature na ginagawa na tagline or Parang pag nakikita ko ng mga tao, ang lagi lang sinasabi, parang, uy, si story time. Story. pero sa pag-uumpisahan mo yung kwento mo na, hello, ako po si Buji. So, ang gagawin ko, mag-i-intro ko It's ng... Buji time. Mag-i-intro ko ng parang, kung ang tungkol sa yung story, tapos biglang babanatan ko ng story time. Gano'n. Tapos, sa gitna, lagi ko lang sinasabi na parang, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Hindi niyo pa ako pino-follow eh. Follow Galing, niyo na parang ako. Blues Clues. Oo, parang gano'n. Parang gano'n. Yun yung lagi kong sinasabi. Kaya yung mga tao, medyo doon yung doon yung pag nakikita nila parang, uy, ikaw si Buji. Kung hindi niyo pa ako pino-follow eh. Follow niyo na ako. Nakuha ko yung sa mga YouTubers eh. Kasi di ba yung mga YouTubers parang, don't forget to like, follow, and subscribe. Kasi ano kaya madadraw ko sa mga tao para follow nila Magkaroon ako. ka ng recall sa kanila. Hindi natin sinasabi. Saan? Yung click, like, follow, And and subscribe. subscribe. Gawa na rin kayo ng Ngayon. Uy, ito pala sa Bean Pass. Bahala kayo sa buhay nyo. May papalo nyo kami. Oo. Yan na, nandyan na kami sa Facebook. Bahala kayo. Kung gusto nyo tong content namin, wala kami pakialam sa inyo. Sweldo lang anak. Hindi. Joke lang. Follow nyo kami dahil sa inyo eh. Wag! Nagkakaroon kami ng mga panibagong episodes. Diba, may mga nakikilala tayo iba't ibang klase. Meron naman tayo. Mamaya, sasabihin natin kay Buji. Wag muna ngayon. Mamaya. Kasi it's too late. It's too early pa eh. Pero yung sa story time mo, Buji, lahat ba yon sinusulat mo o minsan Lahat, record mo siguro agad? 98% sinusulat ko muna. Kasi, for example, kung true crime story, ganyan, susulat ko din muna sa para sigurado ko na alam ko yung flow. Tapos ito pala yung parang na kung yung audience, natutuwa sila sa, parang, uy, natakot ako. Ako naman, as a creator, siguro as a writer, mas naaaliw ako kapag nasisingitan ko siya na parang, uy, ang suabe nung kung paano ko natahi yung kwento. Na parang bilang, uy, may plot twist dito, uy, may dito. Parang on a technical side of writing, doon ako medyo parang I take pleasure as a writer. Parang, uy, okay ito Kasi na-try ko yung impromptu. Tapos parang sabi ko, ang sabog nung Hindi mo thoughts. na... Oo. Hindi baka mo may na hinitot tahi ka. Ano ba hinitot? Ibang sabog. Ibang sabog. Mali. Oo. Ibang sabog. Yung tinry mo gusto mo ba magsulat ng pelikula or series? Gusto ko, as in, one of my dreams. Nag-workshop ako dati for Kay Ricky Lee, gano'n. Hindi gusto ko nga kaya lang walang time kasi ang hirap pumasok doon. Pero gusto kong mag-apply. Pero dati nag-workshop ako sa yung mga schools, di ba? Meron sila mga writing workshop. Tapos screenplay yung inaano ko. Pero hindi horror yung... Pero syempre kasi, di ba, ang course mo journalism. So, tinuturo din ba yun doon? Wala yung creative writing. Okay. Pero yung practice ng pagkikwento, pagsusulat, ganyan, kung paano mo madideliver ng mas maayos yung story. Ayaw mo na i-pursue yung pagiging journalist? Gusto ko, pero bababa kasi ng sweldo eh. Kumbaga parang nandito ka sa estado ngayon na okay ka.
Okay ako. Parang, Okay. and at the same time, mas nag-enjoy ako kasi mas napipili ko kung ano yung gusto kong ikwento. Ah. Love ko naman yung mga editor ko, pero parang mas gusto ko ngayon na parang, uy, I get to choose kung ano yung Oo. kwento na Kasi nandyan ka na sa wala ka ng boss, ikaw na boss ng sarili mo eh. medyo. Ang Kailangan- struggle lang kasi minsan yun nga, hindi siya regular, gano'n. Pero, mas so far ngayon. Pero gusto kong bumalik someday. Paano mo na, ilan taon na ba? 30, 35. Pinababa mo ba o ano? Hindi. First time ko magsabi ng edad, 35. Bakit? Talaga? Bakit? Walang nagtatanong sa'yo? Hindi, parang feeling ko lang, pangit nung description, pero nung story na to, pero feeling ko na-stuck ako sa 20s. Kasi nung pandemic, sabi ko, bago ako maging 30, i-all out ko na yung pagiging 20-year-old. Parang magta-travel ako ng malupit, ganyan. Nag-pandemic, so walang travel na nangyari. So parang feeling ko, stuck ako sa age na yun. Tapos parang medyo dinamdam ko lang siya ng konti internally na ayoko i-acknowledge na nasa 30s na ako kasi hindi ko pa nagagawa yung gusto kong gawin nung nasa 20s. Ako, hindi, may darating ka sa punto na Tatanggapin ko na lang. kakaliputan mo na yung edad. Oo. Basta importante yung energy mo is same pa rin ng 20. Yeah. Parang ganun. Yung, kasi ako, ngayon ang pakiramdam ko parang mas Mas bata ka. energetic ako kaysa dun sa Dati 20 ka? ako eh. Kasi, tsaka mas, gusto ko yung may energy ako ngayon, tsaka may pera din ako ngayon. Ayan. At least para tsaka may time Yeah. din ako ngayon. So, parang sa akin, Age doesn't matter. Oo, makakalimutan mo yung mga nasayang na panahon or oras. Basta importante, nandito na yung time na hinahanap mo na mag-collide yung time, money, and energy. Tsaka ang ganda na ng estado mo. Yun yung mahirap na bumalik sa corporate. Kasi nandito ka na eh. Ito nga yung gusto mong gawin eh. Yeah. Kung wala kang boss eh. Ba't ka pa babalik doon? Kaya lang, minsan, kailangan din siya eh. So, kailangan mo rin na, kumbaga, sapalaran ulit dun sa mga Balance, gusto mo pang balance. gawin. Oo, kailangan mo rin balansehin. Kasi, may ano rin siya eh, may naidudulot din na maganda sa'yo. Doon mo lang din marirealize na ang journalism, yung mga journalist talagang kailangan mo ng passion dyan eh. Oo. Sa trabahong yun dahil maliit nga ang sweldo eh. So titiisin mo yung Kaya mga bilib ganyan. na bilib talaga ako dun eh. Sa mga, lalo yung mga malilinis na journalist. Saludo talaga ako sa kanila na all for truth, all for the service na ikwento ko ano yung tama, ano yung kailangang malaman ng mga tao. Pero alam mo, kung gusto mong i-pursue yung pagiging journalist, nandiyan ka sa perfect position dahil financially independent ka. At the same time, kung financially independent ka, hindi bias ang lalabas doon sa sa walang magdidikta sa kung ano yung pwede mong ibalita. Tsaka at the same time, yung na-recognize ko nga about kung ginagawa natin, di ba? May mga platforms tayo. Oo. Yung pwede kong gamitin yun eh para makapagkwento ng kung ano yung dapat malaman ng mga tao. Parang gano'n. May content ka na bang hindi nagustuhan ng mga tao, nagalit sila? Nagsisimula pa lang ako. Ano yan? Nag-review ako. Kasi parang hinahanap ko pa yung boses ko nun. Oo. Nag-review ako ng restaurant. Tapos hindi ko nagustuhan kasi binigyan kami ng hilaw na manok. Tapos, ayun. Nung pag ko nun, wala. Na-bash ako na parang, dapat sinabi mo yan sa blah, blah, blah. Dapat sinabi mo muna sa manager bago ka gumawa ng content. Parang Pero gano'n. sinabi ko naman. Oo. Hindi ko nga pinangalanan yung restaurant eh. Tapos parang yun. Ayun, mga nababash ako ganun. And at the same time, nung advocacy driven yung video. Kasi syempre, di ba, sa mga advocacies, minsan, you don't share the same message or you don't share the same advocacy with other people. Oo. So, minsan, nagko-collide talaga yung mga opinions. Mm-mm. So, doon ka mababash. Minsan, nakakuha ako ng death threats, gano'n. Talaga? Oo. Dahil sa manok? Grabe! Hindi, sa mga advocacies. Ah. Lalo na nung push ako sa cycling infrastructure. Parang ang kupal naman. No? Pag nakita kita sa kalsada, babanggain kita. At ang comment ay Nonong Balino. Pala yun eh. Oo. Fortuner user. Oo. Pero parang babaw mo naman. Parang
Kaya, share the road! Parang, ano ba, Ayun, hindi ikaw, hindi gawa ka rin ng content Uy, mo. wow. Cyclist. Cycling. Ang mahal ng bike niya. Grabe naman kasi yung, alam mo, ang dali lang kasi mag bigay ng ganong mga salita, lalong-lalo na pag nasa social media. Tapos, anonymous ka pa. Yeah. Tapos parang 'di ba yung ano na yun parang pinapatahimik ka para hindi ka na gumawa ng ganong content. Kasi nananakot na sila buhay mo na yun pag syempre kung buhay mo nga naman ng kumbaga parang tinitreat syempre matatakot ka rin. Na-vision mo ba tong mga nangyayari sa'yo ngayon mula sa pagiging mahilig lang sa Facebook? Hindi ko na-envision to. As in, sanay ako dati na hindi ako nagpapakita ng mukha, gano'n. Pero, na-realize ko na mas gusto ko talaga magkwento Tapos, yung pagkikwento, in this age, requires na kailangan mo talaga magpakita ng face para mas maka-reach ka ng mas madaming audience. So sabi ko, sige, nag-enjoy ako sa ginagawa, pakita ko na nga yung mukha ko. Kasi nagsimula ako, wala talagang face Tapos yun. Yung time na nabalita ka sa TV Patrol na mahilig ka mag-Facebook, ano ang pinapangarap mo nung time na yun para sa'yo? Gusto ko lang talagang libutin yung mundo. Parang magtatrabaho ako, tapos magta-travel ako. Libugin yung mundo. Libugin. Ay, Libutin. bababa ang boses mo dyan. Libutin. Gusto ko talaga, parang ang plano ko nun, maging digital nomad. Yeah. Yun yung plano ko. Para pwede akong mag-work remotely sa kung saang parte man ng mundo. Meron pala akong fina-follow ngayon na siklista sa Instagram na pupunta siya dito sa Pilipinas galing France gamit ang bike. Ay, oo, nakita ko yan. Paano yun? Ang lupit nun. Panoorin nyo. Oo. At yun ang dapat nating sinusuportan. Ang lupit ng journey niya. Alam mo, pumupunta siya sa mga lugar na talagang as in, siya lang yung nakakapasok. Siya lang yung parang, pero nakakamit din siya ng mga kaibigan, bagong kaibigan. Pero natutuwa lang ako sa kung gaano siya katapang. Super astig. Grabe, sobrang astig yun. Hanapin nyo yun sa Instagram kung matutuwa kayo sa kanya. Actually, medyo malapit-lapit na siya. Nasa Southeast Asia na siya ngayon at malapit na siya makapunta sa Pilipinas. Sana ma-meet ko yun. Oo, sana ma-meet yun. Sana makagawa kayo ng kwento. Anong kwento ang gusto mong gawan in the future? Siguro gusto kong gumawa ng mga kwento na mas may katuturan, alam mo yun? May sinasabi, yung may meaning, parang gano'n. Gusto ko gano'n. At gusto ko, hindi man alam nung karamihan sa mga nanonood sa akin, ay isa akong sustainability advocate. So Vegan yung ka? Ha? Vegan ka? Hindi. Naging vegetarian ako for a time. So ngayon, mindful eater. Yun yung tawag. So, Ang galing, ang dami mong advokasya sa buhay. Oo. medyo parang gano'n. Sana, supportahan natin si Buji sa mga advocacy niya na sigurado Let's go. namang lahat yan ay nakakabuti at sana pag nakita niyo sa daan, ay huwag niyo siyang sagasahan. Yan. Mag-bike na rin kayo. Oo, pero bago kami mag-bike, maraming salamat muna, Fuji. Baka may mga gusto kang i-promote. Maraming salamat din for inviting me. Ang ganda nung drive natin. Follow nyo lang ako sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Buji Babiera. Storytime. Speaking of sustainability, etong VinFast ay nagpo-promote din ng sustainability. Yes. Yes, maraming salamat at Bakit may tumunog yung biglang radyo? nagtunog. Look! Hello, Buji! Natatakot na kami! Makakababa ka na! Baka na, Fuji! Natatakot na kami! Ano yan? Nakakatakot ka, Buji. Bumaba ka na nga. Baka kung ano-ano pang mangyari dito. Thank you, Fuji! Thank you. Salamat sa'yo. Bye-bye. Thank you, Buji. Naku, kung ano pa nakakatakot dito. Nagdala ka ng horror. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ingat. Bye-bye. Nabahan ako dun, ha? Oo, tumunog yung radyo. Ano yun? What the fuck? Natutuwa ako dito. Kakalabas lang nila ng bago nilang Binfast. Oo, diba? Yes. Hindi na sila mamamroblema sa gas. Yes. Parang, ang bilis nga eh. Parang bumunta lang sila dito kanina, tapos
pabili ng VinFast. Aba, nadighay ako. Baka maamoy may kinain kong bonchon. Pero anyway, ang ganda na, no? Ano ang take mo dun sa ano ni Buji? Wala naman tayo ganto-ganto sa mga past episodes. Huwag mo na ako Malay ng mo mga naman. take-take na Malay, ganyan. bigyan natin. Oo, Bigyan natin. Papark na ako eh. Ha? Magpapark na ako dito. Sayang, ang ganda ano, pa naman ang bakit? sasabihin ko. Ano ba sasabihin mo? Ikaw na lang pakikinggan ko. Buti bumaba na siya. Oy! Oh. Please, ito na, sabihin na natin. Oh. Please, like, share, and subscribe Yes. dito sa Fastlane with VinFast. Maraming salamat. Hanggang ngayon, inaawitan ka pa rin namin, Mr. Vin, pahinging VF3. At season 3. Yeah. Thank you. Ay, ang ganda sana. Alam mo, yung maling, di ba, yung mga ganito. Di ba ganun sa mga, ending ng news? Si Mama Kunyari, na nag-uusap sila. na, pero wala naman sila masyadong sa- pinag-iisipan. Oo, di ba, ganda. Tawa na. Di ba? Mute mo Grabe na ka lang talaga, to. kabayan. Grabe, di ba? Oo, Oo, alam mo pag-usapan ba, mo. Jacqueline kaya kita kabayan. Tara. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fastlane with VinFast.